Okay, so tayo po lahat ay tumayo at manalangin. Proceed with our by the Son of His Panginoon. Sa buhay lahat, okay po ba kayo? Sa araw na ito, Okay, so tayo po lahat ay tumayo at manalangin. Proceed with our by the Son of His Panginoon. Apostol mo, Panginoon, na kung saan nagamit mo siya, ang kanyang karakter, ang kanyang background. At dalangin namin, Panginoon, na makita namin ang aming sarili sa Kanya at mai-apply din namin, Panginoon, sa aming buhay kung papaano mo siya nagamit. At dalangin namin, Panginoon, ang iyong pagpapala, ang banal na Espiritu, ang magpaliwanag sa aming isipan. At dalangin ko po, Panginoon, ang aming mga kapatiran na papunta pa lang dito ng iyong pagpapala. Pag-iingat sa kanila, Panginoon. Ito pong sa dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. At makakaupo na po tayo. Magandang umaga po muli sa inyo. Ako po ay isang tao na mahilig ako na nai-inspire ako kapag tinatanong ko yung isang mananampalataya kung papaano siya naligtas. Okay, meron tayong maaaring iba sa inyo ay naligtas sa pamamagitan ng isang pagpupulong, mga meetings o revivals o naimbitahan na umattend sa isang serbisyo. Katulad ng mga itong nagkarang linggo, 6 araw, 6 na araw, nagkaroon tayo ng evangelistic meeting at merong mga tao na nagdala ng kanilang mga kaibigan, kaklase, kamag-anak at nakapakinig at meron tayong iba, meron lang dumadaan dyan, tinawag natin at nakapakinig sila ng ebanghelyo. Meron naman din na mga tao na lumaki sa isang Kristiyanong pamilya, meron lang dumadaan dyan, sa murang edad natin at nakapakinig sila ng Panginoon. Meron naman din na mga tao na nalala ko nung kami pa ay mga lumaki sa isang Kristiyanong pamilya, meron lang dumadaan dyan, sa murang edad natin, meron kaming nabigyan ng truck dyan sa may stop and shop. Meron naman din na mga tao na nalala ko nung kami pa ay mga lumaki sa isang Kristiyanong pamilya, hindi lang dumadaan dyan, sa murang edad natin, meron din kaming nabigyan ng truck dyan sa may stop and shop. Meron naman din na mga tao na nalala ko sa Bible school natin, naging missionary din at may asawa na rin siya. Okay? So iba't ibang pamamaraan sa pamamagitan ng tracts, pamamagitan ng pag-iimbita, sa pamamagitan ng pakikinig sa radyo, pakikinig sa ngayon may mga online. So iba't ibang pamamaraan na ang ginagawa ng Panginoon, pamamaraan upang maligtas yung mga tao. At minsan may mga kakilala din tayo na mga sikat na mga mangangaral at tanyag na mangangaral. At minsan napansin natin, ito madalas natin, minsan kino-quote natin yung kanyang mga mensahe o yung kanyang mga quotes na ginawa, sila Charles Spurgeon, sila Billy Sunday. Mag-isip ka pa ng mga tanyag na unang mangangaral at mamamangha ka na hindi mo aasahan na ganun pala ang plano ng Panginoon sa buhay nila, gagamitin sila sa ganun paraan, pero merong mga tao na ginamit at dinala sila sa Panginoon. The late Billy Graham, yan, binasa mo yung kanilang mga biography, makikita mo na may mga tao na nagdala sa kanila at hindi naman nila ine-expect na yung palang kanilang dinala ay maliligtas at gagamitin ng Panginoon sa mga susunod sa kanilang buhay ng ganon kalawak ang impluensya nila. Okay? So sa pag-aralan natin, dito sa ating church din, meron. Minsan maririnig mo, kung narinig mo si Pastor Reyno Estrada at bibigay niya yung kanyang testimony, sinong mag-aakala ng isang mga kasamahan sa Saudi sa trabaho, magwi-witness sa kanya pag susumikapan siyang ipanalangin at talagang dadalhin siya sa Panginoon, iimbitahan hanggang sa lubusang pagliwanagin ng banal na Espiritu ang kanyang isipan at siya ay nagkaroon ng relasyon sa Panginoon at kung saan na siya ngayon dahil sa biyaya ng Panginoon kung saan siya ginagamit ng Panginoon. At maaaring iba rin sa atin, ganyan din ang kwento. Kung ano ang ginagawa mo ngayon, kung nasaan ka ngayon, dahil merong isang tao
na nagdala sa iyo. Okay, nung nakaraang linggo, ating pinag-aralan yung sa buhay naman ni Apostol Peter. At alam natin naman yung karakter ni Pedro, siya yung pinaka-bold sa lahat ng mga disipulo. At alam nyo naman na pinaka-kumbaga, siya ang tumatayong leader doon sa grupo na yan. Tumayo siya na siya ang laging nangunguna, siya lagi. Ngunit sa kabila, pag babalik-balik na natin, hindi magkakaroon ng Simon Peter kung hindi magkakaroon ng isang Andrew. At siya ang pag-aaralan natin sa umagang ito. The Apostle Andrew, the first man to be the one God called, and to be the first missionary. Okay, so buksan po natin ang ating Bibles sa John chapter 1. John chapter 1, at mababasa natin dito yung account na ito tungkol kay Andrew. Okay, John chapter 1, verses 35 to 42. Okay? Excuse me po. Verse 35, again, the next day when John the Baptist po ito, stood and the two of his disciples, and looking upon Jesus as he walked, he said, Behold the Lamb of God. And the two disciples heard him speak, and they followed Jesus. Then Jesus turned and saw them following, and said unto them, What seek ye? They said unto him, Rabbi, which is being interpreted, Master, where dwellest thou? And he said, Come and see. And came and saw where he dwelt, and abode with him that day, for it was about the 10th hour. One of the two which heard Jesus speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. He first findeth his own brother Simon, and said unto him, We have found the Messiah, which is being interpreted, the Christ. So dinala niya si Apostol Peter. Okay, so yun po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. Facts about the Apostle Andrew. Okay, so nakita natin si Apostle Andrew. Siya po yung unang-unang tinawag ng Panginoon at unang-unang nakapagdala doon kay Peter. Sa susunod na disciples, which is Peter. In other Gospels, nakita siya, ang kwento naman, nakita siya ng Panginoon, nagpifish sila at tinawag silang dalawa, and they left their nets. Okay? So, interesting facts. Pag-aralan natin yung kanyang talambuhay, yung autobiography ni Andrew. Okay? Saan ba siya galing? Okay? So, makikita natin dito, si Andrew pala ay isa na talagang naghahanap ng katotohanan. He heard John the Baptist was preaching, at then sumusunod sila. So, siguro, being a Jew, na naririnig lagi nila yung mga preaching ng mga Pharisee, ng mga Sadducees, yung mga teachings noon, dumating itong isang kakaibang tao, parang ermitanyo ang dating, nakatira sa wilderness, ang kinakain, honey, ibang klase, at nangangaral siya. At ang sinasabi niya, repent, for the kingdom of heaven is at hand. So medyo kakaiba. So na-fascinate o naging interested. They were following John the Baptist. Pero laging sinasabi ni John the Baptist, hindi ako ang Kristo, hindi ako ang Messiah. I am not the one, I am just here to prepare the way of the Lord. So tinitignan-tignan pa rin nila. And then nakita nila, nung binaptize nila si Jesus, nakita nila yan. Until such time, doon sa binasa natin sa John, nakita nila, at siya, disciples na sila ang tawag sa kanila, they were disciples of John. And then when John said, siya yung Lamb of God, and then sinundan nila. At yun, tinanong nila, doon sa binasa natin, where dwellest thou, Rabbi? At doon tumira sila, then nag-spend sila ng evening, and then nakita nila na siya nga, upon teaching, about learning about Christ, nakita nila siya yung Messiah. So yan si Andrew.
Okay? So, there are interesting facts about the Apostle Andrew. Okay? So, pag-aaralan natin siya. Saan siya nagmula? Okay? In John chapter 1, verse 44. Okay? So, dediretso lang natin yun. Sa binasa po natin sa verse 44, Now Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter. So silang tatlo palang apostles, the three apostles, Andrew, Peter, and Philip, they were both all from Bethsaida. Okay, so ano itong Bethsaida? Saan ba itong Bethsaida? Okay, Brad, naibagay ba yung picture? Doon sa, Brad, ay-send ba ni Red? Yan, para meron tayong mapa kung nasaan yan. Meron tayong... Meron daw siya na-send eh. So, pinasend ko kagabi. Yan, picture. Tsaka naman, mag-google nyo naman yan, makikita nyo. At doon ko lang hinahanap yan eh. Yan. Okay? Medyo, kaya ba? Kita mo ba? Yan. Ito yung Sea of Galilee. Madalas dyan ng Panginoon. At nasa bandang taas, bandang right side niya, nandun po yung Bethsaida. Katabi yung Chorazin. And then Gennesaret, nandirito. At saka yung Capernaum. So mga lugar yan na madalas nyong mabasa sa Bible. So yan po yung kanyang location. In Tiberias, doon din po yan. So madalas, nandiyan siya. Okay, ano ba mga bagay-bagay na nangyari dyan sa Bethsaida? Actually, maraming mga miracles ang ginawa ng Panginoon dyan sa Bethsaida. It is a town in the northern shore of the Sea of Galilee. Yan, taga dyan din si Philip. And the word Bethsaida means the house of fishermen o the house of hunter. So karamihan dyan, dahil malapit sila sa Galilee, talagang pangingisda ang kanilang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan. The primary source of income nila is fishing. Okay? So karamihan sa kanila ay mangingisda po. Okay? And dito sa lugar ng Bethsaida, Jesus performed several miracles po dito. So madalas siya dyan. So madalas, maraming mga bagay-bagay na ginawa ang Panginoon dyan. Kay number 1 at yung pinakatanyag is the feeding of the 5,000 in John chapter 6 verses 1 to 14. Yan, familiar naman po kayo dyan sa kwento na yan. John chapter 6. Okay, verses 1 to 14. After these things, Jesus went out to the area, the Sea of Galilee, which is the side of Tiberias. Yan po, nakikita natin doon, ha? And a great multitude followed him because they saw his miracles which he did unto them and were with disease. And Jesus went up into the mountain, and then he sat with his disciples. And the Passover, the feast of the Jews, was nigh. And Jesus lifted up his eyes and saw the great company come unto him. He said unto Philip, si Philip ang nakita niya, whence over the feast of the Jews was nigh bread. And Jesus lifted up his eyes and saw the great company come unto him. He said to prove him, for he himself knew what he would do. And Philip answered, 200 pennyworth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. One of his disciples, Andrew, dyan siya nabanggit pangalawa, Simon Peter's brother. So laging yung pangalan niya, meron laging ikinakabit. Yan, Simon Peter's brother. Yan ang kanyang description. Said unto him, there is a lad here which had 5 barley loaves and 2 small fishes. But what are they among so many? And Jesus make the men sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down at number about 5,000. So alam natin yung kwento niyan. So pinaupo,
Okay? So doon sa lugar na rin yan, sa may Bethsaida, diyan ginawa ng Panginoon yung miracle about feeding of the 5,000. And also, in Mark chapter 5, another miracle that Jesus did in the area or in the town of Bethsaida is He healed a blind man. Mark chapter 8. Okay, 22 to 26. Okay, the blind man healed outside Bethsaida, and he came to Bethsaida, to the town, and they bring a blind man unto him, and besought him to touch him. And he took the blind man by the hand, and led him to the town. And when he had spit on his eyes, he put his hands upon him and asked what he saw ought. And he looked up and said, I see men as trees walking. After that he put his hands again unto his eyes and made him look up, and he was restored and saw every man clearly. Okay, so another miracle that Jesus did in the province of in the town of Bethsaida is he healed a blind man. Another miracle that he did is this is where Jesus walked on the water in Mark chapter 6. A few chapters lang, a few pages lang po. Mark chapter 6, 45 to 52. 45 to 52. Okay. And Mark chapter 6:45. And straightway he constrained his disciples to get into the ship to go to the other, and before unto Bethsaida, which he sent away the people. And when he had sent them away, he departed to a mountain to pray. And when even was come, the ship was in the midst of the sea, and he alone on the land, and he saw the toiling in rowing, for the wind was contrary unto them. And about the fourth watch of the night, he cometh unto them walking upon the sea, and would have passed by them. So another miracle po, dito nakita ng mga disciples, after nag-teach siya doon, umalis siya, then he asked them to go doon sa land, doon sa sea, and then siya ay na-pray, and then nakita niya yung hirap ng pagsasagwan nila dahil the winds were contrary, then he walked through them. So nakita ng mga disciples niya, naglakad si Jesus Christ dito sa tubig, dito sa lugar ng Bethsaida. Okay, so may miracles pang iba na nabanggit ang Biblia tungkol sa Bethsaida. Okay, this is also sa kabila ng lahat ng ginawa ng Panginoon, feeding of the 500, healing of the blind man, walking on the water, Jesus Christ still rebuke or curse itong lugar na ito, Bethsaida. Okay, in Matthew chapter 11 verse 21. Matthew chapter 11 verse 21. Okay, sabi doon, woe unto thee, Chorazin, woe unto thee, Bethsaida, for if the mighty works which were done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. But I say unto you, it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment than for you. And yan, pati yung Capernaum nasabi. Okay? So, dito, itong Bethsaida, ito rin na isang lugar, bagamat maraming ginawa ang Panginoon ditong mga miracles upang patunayan
to authenticate that He is the Messiah, marami pa rin ng unbelief at hindi naniniwala sa Kanya. And because of their unbelief, ang sabi doon, woe unto you, it will be more tolerable than Tyre and Sidon. Mas mabuti pa kung ginawa yung mga miracles doon, baka sila ay nagsisi kaagad sa kanilang kasalanan. At minsan yung mga lugar na may mga lugar tayo dito sa ating lugar, sa bansa natin, o maaaring may mga lugar tayong nababalitaan na kung saan iningatan ng Panginoon, nakita nila ang pagpapala ng Panginoon, pero yung mga tao doon, napakahirap abutin ng ebanghelyo ng Panginoon. At kinakailangan pang pakita muli ng Panginoon ang kanyang judgment upang ang itong taon na ito ay mamulat sa katotohanan. So ito po yung mga characteristic kung saang lugar nanggaling si Apostle Andrew at Peter at si Philip sa lugar ng Bethsaida. Okay? So dahil doon sila nakalugar, doon sila nakatira, malamang ay malapit ito sa Galilee at malamang din Sea of Galilee, malamang sila po ay mga, katulad ng nabanggit ko, sila po ay mga fishermen. Okay? In Matthew chapter 4, verse 18 to 20, yan, makikita natin yung account na yan na kung saan sila ay tinawag ni Jesus. Another account, Matthew chapter 4, 18 to 20. Okay? And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net unto the sea, for they were fishers. Yan. So maliwanag po na mangingisda po sila. And he said unto them, follow me, and I will make you fishers of men. And they straightway left their nets and followed him. Okay? So yun po yung isang account na makikita natin talagang sila po ay mangingisda. So yun po yun. So a little na nakikita natin. So si Andrew ay galing sa Bethsaida at sila po ay mga fishermen. Now, ang characteristics niya, siya po ay very quiet lang. Matahimik lang. Hindi mo nga makikita doon, ilang account lang yung nakita mo doon sa Bible na kung saan hindi siya masyadong, wala siyang sinabi, wala siyang masyadong, hindi siya nag-preach, hindi siya pakita ng miracle, walang binanggit kung hindi doon lang sa dalawang passage na ating nakita na kung saan nakita niya dinala niya si Peter at nakita niya yung lad na merong dalang tinapay at isda. Okay? So makikita natin dito, yung characteristic niya, simple lang siya. Hindi siya yung nasa front line lagi. Nasa back din siya. So maalala ko, na pag-aralan natin dito din sa church natin, meron din mga tao na mga nasa front line, nakikita natin sila madalas, at meron din mga tao na kumikilos sa back at hindi rin sila masyadong nakikita. Pero sila ay kumikilos upang ginagamit ng Panginoon sa iba't ibang paraan upang ang gawain ng Panginoon ay magpatuloy. Marami din tayong ganyan sa church. Kaya nga, nung nakaraang taon, natapos tayo doon sa ating pag-aaral tungkol doon sa ating spiritual gifts at hangad natin na ang bawat isa makita nila yung kanilang gifts at magamit ito, ma-develop, magamit, at nang sa ganun po ay makapaglingkod tayo sa church natin, magamit sa ikapupuri ng Panginoon. I hope you know your gifts, use your talents for the Lord, and this is another year that we can be able to do that. God has given us another year wherein we can serve the Lord in different areas po dito. Okay? Meron mga ministry na kitang-kita agad. Yung bang may mga ministry tayo, may mga ministry din naman na hindi natin na i-announce at hindi nakikita natin na i-plus, pero kailangan siya. Kung may ministry nga lang dito ng cleanliness, yan, maganda yan. Okay? Kasi kailangan panatiliin nating malinis yung ating church kasi may mga bisitang pumupunta rito at kinakailangan
concern ng bawat isa dyan. Pag may nakita tayong basura, ilagay natin sa tamang lugar, ayusin natin. Para nang sa ganun ang ating ang ating church po, pag may mga taong pumapasok diyan ay makikita nila, particular sa CR, pag gumagamit tayo. Okay? Lahat tayo ay tayo po ay mag-function na concern na po natin yan para yung ating mga taong dumarating ay makikita nilang maayos at malinis yan. Okay? May mga particular din sa pagwe-welcome. May particular din dun sa pagbibigay ng mga messenger. Yung mga messenger niyo po, minsan pag binigay, huwag iuwi nyo, ipunin nyo para maganda. Huwag yung iiwanan dyan sa silya kasi yan din ay pinupulot din po after ng service. Dalhin natin. Kung hindi nyo na kailangan, lagay nyo po dun sa labas para yung susunod sa hapon silang makakabasa. Refrain po natin sa iiwanan dun sa mga song natin, dun sa mga songbooks. Kasi pinupulot din uli yan kasi nilalagay po din uli yan doon. Some people, they collect the bulletins at tinitignan nila lahat ng articles na naisulat doon. At minsan, minomonitor yung offering. Kaya maganda, di ba? So, lahat mga bagay na maliliit. Yung electrical, dito sa building natin, alam niyo po itong building natin ay medyo matagal na po, 76 years na. At isang plano yan na pinag-uusapan namin na kung papaano i-upgrade yung ating mga panel board. Nag-uusap kami ni Brother Freddy dyan. Alam niyo po yung ating circuit breaker, yung main panel, nandoon sa baba. Nandoon sa may papasok ka pa doon saan pumupunta yung medical missions, nandoon sa isang kwarto. Kung nagkakaroon tayo ng emergency, kailangan hanapin mo yung susi, pumasok ka doon sa kwarto bago mo mapatay yung switch. Okay, yung main switch. So balak namin ilagay yan dito sa labas, dito sa may gilid dyan, no? Para very accessible. Lalagyan lang natin ng susi. Kaya medyo may lock lang para mabiling accessible just in case of emergency. Okay? So may mga bagay-bagay, magagamit mo yung talento, magagamit mo yung profession. Minsan, madalas yung sa CR, barado CR natin. O kailangan natin ng plumber, o kailangan namin ng tubero, o kaya may mga nasira, kailangan natin ng karpintero, kailangan natin ng pintor, para medyo magkaroon tayo ng konti. So ito yung mga bagay-bagay na hindi madalas makita, pero kinakailangan sa gawain din ng Panginoon. Hindi sila nagtuturo, hindi sila naka-front, nasa likod lang, pero mapakahalagang bahagi sa gawain ng Panginoon. Ganyan din si Andrew. Bihira lang siya, tahimik lang. Nakita niyo sa talatang binasa natin, laging ikinakabit, the brother of Simon Peter. The brother of Simon Peter. Kung ikaw yun, kung ikaw ay medyo, bakit laging ganun yung ibang tao? Gusto, mahilig sa pangalan bakit lagi mong kinakabit yung brother of Simon Peter? Dapat iba naman, si Apostle Peter. Bakit ako, pag pinanggit yung pangalan ko, bakit lagi nakaakibat yung the brother of Simon Peter? Parang lumalabas, ako pa yung second rate. Trying hard, copycat. Di ba? Parang second level lang, pero baliwala yun. Hindi man lang natin nakita sa Bible, walang passage na magkikita na medyo, pero nilagay ng Panginoon yung sinulat doon, yung kanyang pangalan, kaakibat lagi ng kanyang sidekick niya, Simon Peter's brother. Okay? Actually, si Andrew, kasama siya doon sa inner circle. Pang-apat siya, kung mababasa natin, meron siyang mga, pag binabanggit yung, lagi siyang kasama doon sa inner circle. Alam niyo, 12 yan, na meron mga inner circle yan, may mga, may mga mas malalapit. At madalas mabanggit, yan, si James, si John at si Peter, sila lagi ang magkakasama. Pero laging nandoon si Andrew. Minsan lang, hindi naging present si Andrew. Hindi natin alam. During the transfiguration, dapat nandoon siya pero hindi siya nakasama. Maaring meron siyang bagay na inatinan o ginawa at hindi siya naisama noong time na yon.
Okay, so marami din pagkakataon na na hindi siya kasama dun sa 3, pero kasama siya dun sa 4 na inner circle. So quiet guy lang siya. Tahimik lang, pero ginagamit niya yung mga bagay-bagay na binigay ng Panginoon sa kanya. Hindi kinakailangan na i-announce sa publiko, hindi kinakailangan ipakita sa mga maraming tao. Simple lang siya. Gumagawa, tahimik para sa kapurihan ng Panginoon. Okay, ganun lang din ang karakter ni Andrew, ni Apostle Andrew. Okay, pag-aralan naman natin yung pangalan niya, Andrew. Okay? His name Andrew. Okay? Actually, yung tinignan ko, pinag-aralan ko, it's quite amazing na ito po palang Andrew, it comes from the Greek word, hindi pala siya Aramic or hindi siya, ang pangalang Andrew ay nagmula sa Greek. Okay? Pwede siyang Andreas or Aner, na ang ibig sabihin ay manly. Okay? Ang ibig sabihin ay manly. Okay? Lalaki, Andrew. So, from the Greek, Aner or Andros. So, it talks about just being manly. Okay? So, si Andrew, yan ang kanyang ibig sabihin. At ang kanilang father ay si Jonah. Si Peter, pareho sila, yan po ang pangalan ng tatay nila, the son of Jonas. Okay? So, si Andrew po, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay manly. So, dahil fisherman siya, nakita nyo naman yung kahalagahan nung kailangan matipuno ang katawan dahil ang kanilang trabaho ay marestensya. Kasi kung ikaw po ay alam niyo yung buhay ng mangingisda, yan po ay bumapalaot madaling araw o gabi pa lang. Bumapalaot na yan at doon sila gumagawa. And then sa umaga, magbungang luwayway, pabalik na sila sa shore upang ibenta yung kanilang nahuli. Okay, they stay all night fishing sa kalagitnaan at talaga naman minsan kalma ang sea, minsan may bagyo, minsan may coast guard pa na nagbabantay. Hindi, wala palang coast guard doon, walang coast guard. Ngayon lang pala dito sa atin. Okay? So, yun po ang ginagawa nila. At nakikita nila pag binunot yung kanilang, imaginein mo yung katawan nila, kung hindi man kalakihan, talagang matipuno. At talaga naman, pag hinila yung mga nets, ay talaga namang buong todo. Okay? So, malakas, lalaking lalaki. So, dito, tinitingnan natin si Andrew, na bagamat siya ay simple lang, manly siya. Talagang totoong lalaki. At hindi katulad sa panahon natin ngayon. Minsan, hindi mo ma-distinguish dahil sa kasalanan, dahil sa pagkakalinlang, hindi mo minsan ma-distinguish yung tunay na lalaki sa hindi tunay na lalaki. Di ba? Kasi nagkakaroon ng tungkol dun sa mga nauuso ngayon dito sa atin at pinapaboran ng iba't ibang bansa ang gobyerno yung about the third sex. Okay? So si Andrew, siya ay lalaking lalaki, manly. So tayo bilang mga magulang, palakihin natin yung ating mga anak na talagang tunay na lalaki. Okay? Nang sa ganun, hindi tayo mababansagan na lalampa-lampa na para bang magkakaroon pa ng connotation na mahina o medyo may pagkalining dun sa third sex. Okay? So minsan dumadami yan. Minsan mayroon nga tayong naririnig. The Bible clearly states that God only created two, male and female, created He them. Pero sa panahon natin ngayon, hindi po yan nangyayari at nakikita naman natin kung ano sa panahon ng Biblia, ang mga kasalanan na nakikita natin ngayon ay nagsimula na noon. Panahon pa ni Abraham. Kaya nga sinunog ng Panginoon at kanyang hinatulan yung Sodom and Gomorrah.
because the sin of the city during that time, and God looked upon it at nakita niya yung kasalanan na yon. Kaya makikita niyo naman doon sa Bible kung paano na-record yan sa Genesis, how God destroyed Sodom and Gomorrah because of that sin. At makikita din natin during the flood, after nung flood, kung ano yung ginawa ng isang anak ni Noah sa kanya nung siya ay nalasing after the flood. Okay? So ginawa sa kanya, that's why kinurse niya yung kanyang anak na yon, yung lahi na yon ay nahatulan. At marami pang pagkakataon hanggang sa panahon natin ngayon, ginagamit ng diablo ng panliling lang na yan. Doon sa aming pinupuntahan na mini-minister, kung saan tayo nagmi-minister doon sa isang college na yon, sa isang school, may nagtanong sa amin tungkol dyan. At siyempre, hindi mo naman dinabing agad, hindi naman yan, sabi ko sa kanya, kung sasabihin ko sa iyo, hindi yan paniniwala ng pastor namin, hindi yan personal opinion namin, ito ay itinuturo ng salita ng Diyos. Basahin natin yung Romans chapter 1. So pinakita ko sa kanya at nabasa niya kung ano yung mga nakalagay doon. And God condemns homosexuality po. So the Bible says, He only created male and female. Actually sa Bible, pag binabasa mo yung iba, ang tawag ng Panginoon dyan, minsan strange flesh. Kaya pag may nakita ka, strange flesh, anong ibig sabihin nun? Hindi niya nilalang yan. Okay? So tayong mga lalaki, pag may mga anak tayo, let's raise our boys as boys and as girls, yung girls natin. Okay? Naalala ko tuloy yung si Red, nung siya ay bata pa, wala ako. Nasa Pampanga lagi ako. Ang kasama lagi ni Red, yung nanay niya at yung kapatid niya. So sabi ko, naku, paano kaya dapat lalaki to na may father image? Minsan sa isa sa, if I'm not mistaken, isa sa mga pinag-anan yung father image. So minsan mahirap pag wala na hindi makita yung presensya ng tatay. Medyo nalilito yung mga bata. So yung anak ko, pag umuwi ako, pag talagang nire-wrestling ko. Nire-wrestling ko. Hinihigpit akong ganyan. Talagang magpipumiglas siya. Kasi gusto kong ipalabas niya yung kanyang lakas. Tapos pagpupunta kami sa yung mga laruan na mga bata, laging bola pinapahawak ko, yung ring, pinashoot ko, shoot. Hanggang sa lagi siya naglalaro-laro doon kasi gusto ko kahit malayo ko, makikita ko na pinalalaki ko siya na si Ralph being Ralph, hindi magiging Ray na. Okay? Gusto ko magiging hari siya. Okay? Hindi siya magiging kumbaga mahina o yung word na sisi o malambot. Kinakailangan manly. Katulad ni Andrew. Okay? His name means manly. So, yan po ay paalala lang. Binigyan ng stress dito sa ating lesson na kung paano natin palakihin yung ating mga anak upang hindi sila mapapariwara. So, kinakailangan dito sa atin, i-announce ko na yung advertisement, family camp natin. Huwag niyo pong kakalimutan, February 21, 22. Pag-pray po natin yan. At kung may mga katanungan kayo, kung mahalaga ang ginagampanan ng family sa ating kapanahunan. Okay? So, yan po si Andrew. Okay? He lived also in Capernaum, right at the Sea of Galilee. Okay? So, nakita natin yung kanyang conversion. One day, he heard a preacher whose name was John. Sinundan niya at dahil doon, siya ay nakakilala sa Panginoon. Maraming tao sa panahon natin ngayon, naghahanap ng katotohanan. Marami silang pinupuntahan. Naririnig, uy, magaling itong magsalita. Very enticing, pati sa Facebook, lahat. So pinupuntahan nila. There are people in our areas, in our lives, makilala tayong mga tao na naghahanap lagi ng katotohanan. At ito si Andrew, lagi siyang naghahanap ng katotohanan. Narinig nga niya si John the Baptist na nag-preach, kakaiba itsura, lagi niyang sinasabi, repent,
For the kingdom of heaven is at hand. Lagi niyang sinasabi yan. So, kakaiba. So, sinundan niya until such time. Nakilala niya, sabi ni John the Baptist, hindi ako ang Mesayas, kung hindi, meron pang isa, hindi ako karapat-dapat. I am not worthy to unloose his shoe, lace. So, makikita po natin sa Matthew chapter 3, verse 11. Okay, and then from that on, nung nakita yung sinabi ni John the Baptist, si Jesus Christ, behold the Lamb which taketh away the sins of the world, they followed Jesus. So dito po sa church natin, hindi po natin sinusundan yung pastor lang natin. Hindi lang natin sinusundan yung mga leaders natin. Ang sinusundan po natin ay si Jesus Christ. Kaya yun kanyang turo, lahat, marami tayong ang gusto natin makilala ng bawat isa, lalo pang makilala si Jesus Christ sa kanilang buhay. Okay, so kailangan po ng katulad ni Andrew, he was seeking for the truth. He found the truth and he abode there with the truth. At yun, dahil doon, nadala niya yung kanyang, unang-una niya, nadala yung kanyang mahal sa buhay. At unang-una niya, he first find it, sabi doon sa ating binasa, he was a soul winner. So, Andrew was a soul winner. Okay? Yung nakilala niya si Jesus Christ, the Messiah, ang unang-una niyang pinuntahan, katulad dun sa binasa natin, he first findeth his brother, si Peter. Okay? He first findeth. You notice the word, he first findeth. Okay? So, kung makikita niyo yun, ang unang-unang pinuntahan niya, yung kanyang naksumpungan, ang tagapagligtas ay yung kanyang kapatid. Very, very close sa kanya, yung kanyang kapatid. We do not know, walang record sa Bible kung nadala niya yung kanyang buong pamilya. Maaari, pero unang-una niyang nadala yung kanyang kapatid. Sa atin, tayong mga mananampalataya, may mga dito sa ating mga members natin, ikaw lang ang unang-unang mananampalataya sa iyong pamilya. At maaring yung iba, nadala yung kanilang pamilya dahil sa kanyang buhay. Maaring yung iba ay nag-i-struggle kasi merong persecution dahil hindi ka tanggap, lalo na kung ano yung pamilya, sarado pa. O, napakahirap nun. Kaya kailangan ipanalangin, kailangan ipakita yung buhay muna binago ng Panginoon. Yung aking naikwento ko sa iyo, yung pinsan ko, minsan pumupunta dito na magpunta ng Singapore. Minsan pumupunta sila dito, umaten. Naligtas yan dahil nagkataon, nagba-Bible study kami sa bahay, si Pastor Tanyala pa noon, si Master Mike. Natutulog sa amin dahil nag-OJT dyan sa Meralco, electrical engineer kasi yun eh. Ngayon, na-attend namin. Although alam niya na yun, nandoon na sa bahay, so naipaliwanagan, nag-usap kami dalawa. So, teary eyes pa nga kami kasi tumanggap siya sa Panginoon. And then one Sunday, natapos siguro siya ng maaga, sumakay daw siya ng bus, bumaba dito, umupo dyan sa gitna. At yung nag-preach, nagtaka ako, lumapit uli. Hindi yata nasave nung nag-usap kami, nahiya yata. But this time, he came forward just alone by himself. Naligtas siya. At ako'y nagtutuwa noon. Kaso, yung nanay niya, kapatid ng nanay ko, medyo hindi natuwa. Kasi sabi niya, di ba ate, sabi mo, hindi naman nakukuha sa religion yan. Ang mahalaga yung meron kang relasyon sa Panginoon. Oo. Kaso yung anak mo, yung naligtas, gustong umatin sa Baptist Church hindi, ayaw. Itatakwil daw niya yung anak niya pagka umaten sa Baptist Church. Naku, di sabi namin, ipanalangin mo muna ang nanay mo at panalangin natin kasi ayaw ko naman magkakagulo kayo dahil dyan. So, ang Panginoon ay kumilos. Yung pinsan ko, napunta dyan sa Singapore. At yung sa Singapore, nakatagpo ng church na kung saan ang pastor noon ay graduate ng ABBC. Gamaliel yata. Ilala mo ba yun, Brad? Graduate siya. Minsan umatin siya dito. Kung nasaan sila, anong pangalan ngayon sa Singapore?
isa sa dun dalawang Baptist church yan siya. So nagkataon, tinuro ng Panginoon na yung kapatid ko, doon siya naka-attend, nag-graduate ng ABBC. At doon, siyempre, malayo doon sa tita ko. O di, doon siya umattend, doon sila nakikita ng asawa niya, doon siya pinanganak yung mga pamangkin ko, at doon sila naglingkod sa Panginoon until such time, bumalik sila dito. At nakakatuwa. At ngayon ang ginawa niya, pinanalangin niya yung kanyang kapatid. Yung kanyang kapatid na sumunod sa kanya, nag-uusap lang kami noon, nakikinig lang kami nung kay Charles Stanley, yung In Touch Ministries. So, nadala siya makinig sa radyo niyan at nababahagian ko. One time, yung pumunta siya sa Singapore, dinala ng kapatid niya, nakakilala din sa Panginoon. Buong pamilya din. At ngayon, yung tatay niya, minsan si Tito Boy, pagka nagkaka-umuwi kami, sabi niya, graduate na sa si Nani, sa Bible School. Meron silang doon sa Singapore, meron silang training sa ABBI, parang ganyan, Bible Institute, nakakarasos na. At unti-unti, buong pamilya, meron pandalawa. So natutuwa kami. First, findeth his brother Peter. So napakahalaga ng ating, alam mo, yan ang pinakamahirap dalhin sa Panginoon yung kamag-anak, yung lalo na yung pamilya. Kasi kilala ka niya Dito nga sa church natin, natutuwa ako kasi pagka sa anniversary natin next Sunday, makikita natin, pag binangga mo yung anniversary, yung mga pamilyang unang-una, dinala nila yon, related sila. Yung Lontok, yung Palma, yung Valenzuela, hindi Valenzuela, yung isa, Benaluz. The Asis, yan, magkakamag-anak sila. At nakikita nyo dito, mayroong mga malalaking mga pamilya, nakakatuwang tignan na ibig sabihin, nung nakilala nila ang Panginoon, ang unang-unang inabot nila, yung kanilang pamilya. Siyempre, natural, alangan naman maiiwan sila. Diba? So, maaaring meron ngayon sa inyo sa ating kalagitnaan, ikaw ay pinapanalangin mo ang pamilya mo. At ipanalangin natin, at mamaya, pag gusto nyo i-forward, ipanalangin nyo sa invitation natin mamaya sa church, after the church, ipanalangin nyo sila na sila din ay maabot nyo. So, kinakailangan yung ating buhay ay talaga naman makikita nila yung tunay na pagbabago. Lalo na, kaya tayo yung mga bata na inaabot natin ng ebanghelyo, gusto natin makita ng bata yung pagbabago para manonotice ng mga magulang, yung tatay at yung nanay. At ma-reach natin yung tatay. Kasi sabi nga ni Pastor, pag na-reach mo yung tatay, buong pamilya na yan. Yung nanay medyo okay din, pero medyo may tatay pa Pero pag yung tatay ang na-reach, definitely kasama yung buong pamilya. Okay? So yun po ang pansamantala, ang mga bagay-bagay tungkol sa buhay ni Apostol Andrew, at makikita po natin yung mga bagay-bagay na yun na nakikita rin natin sa kapanahunan natin ngayon. Maaring tayo din ay may mga ganyang sitwasyon na katulad ni Andrew, simple lang, hindi napapansin, pero kumikilos, nagdadala ng kaluluwa dito sa church, nag-iimbita, sa yon po. Okay? Kung may pangangailangan sa church, sila yung nakakatingin. Ang daming disciples nung nag-feeding of the 500, ang nakakita ng bata, si Andrew. So, ibig sabihin, timitingin-tingin siya, naghahanap ng pagkakataon, ano ang magagawa ko sa sitwasyon na yon. So, tayo din po, may mga bagay-bagay din dito sa church natin. Tignan lang natin. Ikot lang ang paningin. Tignan natin at let the Lord burden our hearts to do something for the Lord. Okay? So, pagpapatuloy po natin yung pag-aaral sa buhay o sa talambuhay ni Apostol Andrew. Let's all please stand up po. Okay? Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagpapala mo sa pag-aaral namin sa buhay ng isang apostol. Iba't iba sila ng ugali, iba't iba ng karanasan, iba't iba ng background, pero lahat sila, Panginoon, ay ginamit mo upang itayo ang iyong iglesia. At dalangin namin na makita namin yung aming sarili kay Andrew, na kung paano mo siya ginamit sa simple paraan. At Panginoon, at dalangin namin kung may mga kapatiran kami dito, Panginoon, na ang buong pamilya nila ay hindi paligtas, dalangin namin, Panginoon, na pagpalain mo sila sa kanilang testimony at ma-reach namin, Panginoon,
ang kanilang mga pamilya din. At sa mga pamilya sa church namin, Panginoon, na naglilingkod sa iyo, maraming salamat sa buhay nila. At muli pagpalain mo ang pamilya ng mga iba't ibang pamilya ng aming mga members dito sa church na to. At ganun din, Panginoon, ang susunod na preaching ng iyong salita, ang aming pag-service. Dalangin po namin, Panginoon, ng iyong pagpapala at ang banal na Espiritu ang siyang kumilos. Muli ang lahat ng kapurihan na binabalik namin sa iyo sa pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po. Diyan po nagtatapos ang ating Combined Sunday School.